Sa puntong ito, makakausap naman natin si Tagbilaran Archbishop Leonardo Medroso. Kaugnay pa rin sa lindol na naganap kaninang umaga. Magandang umaga po, Archbishop. Yes, good morning. Good morning po. Magandang umaga po. Opo. Yes. Kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Bohol po, sir? Lalo na pa yung ating mga lumang simbahan. Yes, mahirap ang kalagayan namin dito. Many of our churches, the old churches that we have, parang malaking damage, mayroon ding nag-collapse talaga. Kaya yung Lobo at isa pang ang pinakamahal namin na simbahan yung sa Loon. Loon is 30 kilometers from Tagbilaran going north at malaki yung simbahan. It's a beautiful church. It's a treasure just declared as a treasure sa ating patrimony natin. At yan, the whole building collapsed. Rubble na ngayon Rubble na ngayon ang Loon Church. Yes, rubble talagang Loon. Oh, may tao ba sa loob? Mayroon daw yes, mayroon tatlo daw, 2 o 3 yung naipit doon. Yung nasa loob. Pero, nasa loob. Na-rescue po ba sila, Archbishop, or talagang hello, sir? Yes, sir. Oo, yung 30 tao na nandoon po sa loob ng simbahan, sila po ba'y nailigtas or nasawi po ang mga ito? I really do not know anymore. Ang parish priest lang yung nagbigay sa akin ng update. Ang parish priest doon, sabi nila, I think I'm going to, inuukay mo na yun kung anong nangyari. Yeah, Archbishop, kasi malaki yung simbahan Opo. Malaki yung simbahan yun. So, ang sinasabi nyo, Archbishop, total collapse, yung total damage, Yes. yung Loon Church? Yes. Yes. Ito ba parang yung... rubble na daw, sabi Rubble? ng parish priest. Yeah, sabi ng parish priest. Ito ba yung unang lindol na nakagawa ng ganyang klaseng damage sa mga simbahan sa Bohol? Yeah, the first na lindol na nakasira talaga yan. So maliban po doon sa Lobok at Loon ay meron pa bang ibang mayroon namang iba, mayroon din sa Tubigon, may partial damage doon, pero malaki rin. Mayroon sa Dawis Church, yung magandang Dawis Church, parang may mga cracks siya, parang may damage, especially sa front side, yung sa front. Opo. At tapos yung cathedral, sa mga sides, parang pumuputok yung mga bato Opo. Yung kalakas yan Opo. Yung isa po sa mga sikat din or pamoso dyan sa Bohol ay yung Baclayon Church, sir. Kumusta naman po yung balita ninyo doon, sa sir? Sa Baclayon Church din, nasira ang kanyang belfry, Okay. katapos ang fasad. Nasira din. Nasira ang Yung fasad. rubble yan fasad, oo. Okay. Pero wala naman po tayong naitala po na mga nasawi or nasugatan dahil po dito sa pagguho ng fasad po ng Baclayon Church. Salamat ng Diyos. Salamat ng Diyos. Wala akong narinig na gano'n. Archbishop, na buhay. Archbishop, kayo mismo, nasaan kayo nung lumindol? Nandito ako sa seminary. Tinitingnan ko muna kung ano talaga ang assessment natin. Kasi mga pare tumatawag din dito At gaano kalakas po yung naramdaman nyo dyan? Ay, malakas. I thought it was 8 Richter. Oo. Sa Richter scale. Parang 8, 7, or 8, or 9, ganon. Yung pinakamalakas yung naramdaman ko Opo. Na lindol throughout my life. Archbishop, ito pong dalawang badly damaged na mga old churches po dyan, yung sa Lubok po at saka sa Loon. Gaano na po ba katanda itong mga simbahang ito, Archbishop? They go back to the 18th, 17th century. Aha. 17th, 18th century yan Talagang is a real treasure So halos mga 500 years old na? Yeah, oo. Mga 200 years, ganon. Mga churches. At ito yung unang beses na lumindol ng ganyang kalakas, may ganyang damage sa simbahan dyan. Ito ang nakabigyan.
nakatangkot talaga ng damage, big damage. Itong alindong ngayon. Okay, so we're very much concerned doon po sa sinasabi niyong tatlong na trap doon sa rubble, doon sa Loon. Nakipag-ugnayan na po ba kayo, Archbishop, doon sa mga local authorities natin para po kung may maisasagawa pang rescue operations doon sa Loon Church? Hindi pa yung parish priest, yung aking parish priest yun ang konsya. Nandiyan siya, is responsible for that one. Doon. So we'll visit them later on. Maya. So, may mga emergency workers na po na nandun sa mga site ng mga simbahan. I really do not know yet as of now. I really do not know. Are you But I'm sure I trust my priest. Yeah. So, Very Archbishop, responsible. are you in touch with any local officials, the governor, about rescue Wala. attempts? Wala. Wala pa. Wala sa civil government pala. Sa mga pari ko lang ang kuwan. Okay, Archbishop, marami po sa mga residente ng Bohol ang natakot po dito sa experience na ito, sa karanasan po na ito. Ano po ang mensahe ninyo sa mga Boholano ngayon pong oras na ito na marami po sa kanila ang natakot at saka nagpanik dahil dito sa nangyari? Archbishop? Yes. Opo. Ano pong mensahe? Maraming nasawi dito ang mga bahay, kanilang bahay. At may narinig ko rin sa isang parish kung may mga patay rin na nasawi ng buhay. Opo. Ano po, Archbishop, ano pong mensahe ninyo sa mga Boholano po sa this very trying times po, sir? Ang mensahe ko sa lahat ng Boholano and for all our people here in the Philippines na we really have to conserve our energy for the repair of everything. Pangalawa, we really have to thank our Lord that the damage is not greater, it's not worse. And my message is that we always have to go back to our Lord parang kung sa ating buhay kung ano ang hindi maganda sa ating buhay na we have to correct ourselves. Maraming salamat po sa inyong oras. Mag-ingat po kayo dyan, Archbishop Leonardo Medroso mula po sa Bohol. Salamat po. Okay, so thank you very much also for calling. Marami pong salamat.